Christians, remember that our first ministry is our family at dapat maging maingat din tayo sa mga salitang ating babanggitin or sasabihin sa ating kapwa sapagkat ayon sa Biblia that life and death are in the power of the tongue, and maging maingat din tayo sa mga taong sinasamahan po natin. So nais ko lang pong i-share sa inyo yung about po sa buhay ni Eman Atienza or Emmanuel Atienza. Siya po ay anak ni Sir Kim Atienza or kilala po sa tinatawag na Kuya Kim. At siya po ay namatay sa edad na 19 years old kanina lang po dahil po sa matinding depression. At ayon po sa kanyang sinabi doon sa interview sa kanya ni Miss Tony Gonzaga sa Tony Talk, siya po ay nakaranas ng trauma. Simula noong bata pa siya, siya po ay inabuso ng kanyang yaya. At hanggang ngayon, nakakaranas pa rin siya ng mga bullying, even sa online at sa mga taong malapit sa kanya. At dahil po sa nangyari, hindi po niya nakayanan yung matinding depression. So kinitil niya po ang kanyang buhay. And alam niyo po ba mga kapatid, mga kaibigan, na dapat nating malaman, especially mga Kristiyano, that our family is our first ministry. Yung pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay, huwag nating babaliwalain. Kung nagwi-win tayo ng kaluluwa, kung pinagpipray natin yung iba, dapat mas lalo nating ipag-pray at i-win ang ating mga mahal sa buhay. Tandaan po natin mga kapatid na tayong mga Kristiyano, tayo yung gagamitin ng Diyos para sa ating mga pamilya at sa ibang tao. Ipag-pray natin ang ating mga pamilya na makalaya po sila sa mga bagay na nagpapaalipin sa kanila, sa dyablo at sa kasalanan. Hindi po natin alam kung ano po yung mga secret battles or mga pinagdadaanan ng ating mga mahal sa buhay. Maaring hindi nila masabi sa atin iyon, but let us pray for them na tulungan sila ng Diyos, mabuksan ang kanilang mga spiritual eyes and mind, matagpuan nila ang Panginoon. Hipuin ng Diyos ang kanilang mga puso at matuto silang tumawag sa Panginoon. Ipag-pray natin, kumustahin natin, kausapin natin ang ating mga mahal sa buhay, bahaginan natin sila ng mabuting balita. Huwag tayong magsawa na ipanalangin at bahaginan sila ng salita ng Diyos. Huwag natin silang iiwanan. And bilang mga tao, dapat maging maingat tayo sa mga sasabihin natin. Alam niyo po kung bakit? Hindi lang po bala ang kayang pumatay or yung mga kutsilyo ang kayang pumatay sa isang tao, but also yung words, yung salitang binibitawan natin, nakakamatay din yung dila or yung words na sinasabi natin, yung mga salita na hindi po kaaya-aya. Nakakamatay yon, yung mga bullying, mga harassment, nakakamatay po yun, lalo na kung yung isang tao ay merong pinagdadaanan sa buhay at nangihina, tapos mas lalo mo pang dinadown, pinagsasalitaan ng mga negatibong bagay, mas lalo silang mawawala ng pag-asa. Kaya maging maingat po tayo na hindi po tayo ang magiging dahilan ng kanilang pagkamatay. Maging maingat po tayo kasi kung ano po ang ating sinasabi, ginagawa sa ating kapwa, yun po ay bumabalik sa atin. And dapat maging maingat tayo sa ating mga sinasamahang mga tao. Yung mga tinatawag nating kaibigan, maging maingat po tayo. Dahil hindi po lahat ng taong sinasamahan natin or nagsasabi sa ating kaibigan natin ay totoo. Meron pong mga tao na sumasama lang sa iyo para dalhin ka sa kapahamakan. May mga tao dadalhin ka sa kapahamakan, may mga tao ring dadalhin ka sa kabutihan. Kaya maging maingat tayo, maging matalino tayo sa mga taong sasamahan natin at mga kaibigang pipiliin natin. Pero mas mainam kung pipili ka lang din ng mga sasamahan, doon ka na sa mga mananampalataya. Higit sa lahat po mga kapatid, huwag tayong hihiwalay sa Diyos. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon sa buhay, sa mga nakakaranas po ng mga depresyon, kahirapan, kapighatian sa buhay, hindi mo na alam kung ano yung
tamang direksyon, di mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo, lumapit ka kay Jesus. Nandyan si Jesus para sa'yo. Sabi po sa Matthew 11:28, sabi ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapang lubha sa inyong mga pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaibigan, kay Kristo ka lumapit. Siya ang sagot sa lahat ng iyong mga problema, sa lahat ng iyong mga alalahanin sa buhay. At yung kapayapaan na kailangan mo, hindi lang kapayapaang pampisikal, pati peace of mind, kapayapaang espiritual, nasa Panginoong Hesus lang po yun matatagpuan at ibibigay yun ng Diyos sa iyo kung lalapit ka sa Kanya at kung kilalanin mo siya. Yung kapayapaang kayang ibigay ng mundong ito ay temporary lang. Pero yung tunay na kapayapaan na kayang ibigay ng Diyos sa iyo, walang maikukumparang kapayapaan iyon. Kaya mga kapatid, don't lose hope. Huwag kang lalayo sa Diyos, huwag mong kakalimutan ang Diyos, maglingkod tayo sa Diyos. Lumapit tayo kay Jesus Christ. Our deepest condolence po pala sa family po ni Sir Kim Atienza. May the comfort of the Lord and the provision from the Lord be with you all sa mga oras na ito. Again, 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be deceived. Bad company corrupt good character, and life and death are in the power of the tongue. And sabi ni Josue, sabi ni Joshua, me and my household, we will serve the Lord. God bless po sa ating lahat.